Nagsalita ang Pangulo ng Korea sa buong bansa. Binati niya ang lahat ng mamamayan. Bago simulan ang kanyang talumpati, mayroon siyang isang hiling. Hiniling niya sa lahat na siguraduhing nanonood ng AE ang mga taong nasa paligid nila. Inulit niya ang kanyang hiling. Sa mga tahanan, magkakasamang nakaupo ang mga pamilya sa harap ng kanilang telebisyon, tahimik na nanonood. May mga taong sumisigaw sa iba, sinasabihan silang buksan ang kanilang mga li. Naipasa-pasa ang mensahe. Muling hiniling ng Pangulo sa lahat na buksan ang kanilang mga telebisyon para mas maraming mamamayan ang makapanood ng broadcast. Ipinagpatuloy ng Pangulo ang kanyang talumpati. Sinabi niya na nakakatanggap siya ng mga ulat na mabilis na tumataas ang viewership ratings kahit wala pang 1 minuto ang nakalipas mula nang magsimula ang broadcast. Taos-puso siyang nagpasalamat sa mga mamamayan sa kanilang pag-unawa, sinabing tiyak na labis silang nabagabag sa mga hindi maipaliwanag na paghihigpit. Pagkatapos ay inanunsyo niya na idineklara ang martial law eksaktong 5 noong Hulyo 16 na. Ipinaliwanag niya na kinontrol ng militar ang mga media outlet at mahahalagang infrastruktura at isinara ang mga pangunahing kalsada. At ang dahilan kung bakit umabot siya sa ganito ay dahil gusto niyang harapin ang apokalipse sa maayos na paraan. Idinagdag niya na alam na ito ng lahat ngayon, na ang senaryo mula sa isang larong tinatawag na survival life ay nangyayari sa totoong buhay. Pagkatapos ay binanggit niya ang asteroid mula sa larong iyon na tinatawag na Onjambi. Diretso itong patungo sa Earth. At ayon sa balitang natanggap noong madaling araw, nabigo ang militar ng EFE na pabagsakin ang Onjambi. Dahil dito, bumagsak ang asteroid malapit sa Okinawa. Nagdulot ng malaking pagsabog ang impact. Kinalaunan ay nakumpirma na ang pinsala ay napakalaki, at sa kasamaang palad, ang mga Hapon ay kasalukuyang nagiging mga zombie. Ipinaliwanag niya na ang mga zombie spore na inilabas mula sa Onjambi ay mabilis na kumakalat at ang mga spore na yon ay darating sa kanilang bansa ng Isawis ngayon. Muling nagsalita sa bansa, sinabi niya na hindi maiiwasan ang pagsiklab ng mga zombie. Gayunpaman, ayon sa kanilang mga natuklasan, lumalabas na posibleng maiwasan ng ilang tao, kabilang ang mga awakened individuals, ang pagiging zombie. Kaya para sa mga taong iyon, may inihanda siya. Bagamat hindi ito magbubukas sa loob ng 1 taon para masigurado ang kaligtasan, may mga time shelter na na-install sa mga markadong lokasyon at dapat pumunta doon ang lahat. Pagkatapos ay sinabi niya na mayroon ding strategy guide para sa mga halimaw na lilitaw sa simula. Idinagdag niya na ang lahat ng impormasyong ito ay muling ipapamahagi sa pamamagitan ng mga leaflet na ihuhulog mula sa mga eroplano. Pagkatapos nito, inanunsyo niya na malapit ng isara ang lahat ng thermal power plant. Sa huli, sinabi niya na isa siyang taong maraming pagkukulang, pero naniniwala siyang nagawa niya ang dapat gawin sa huling sandaling ito. Tinapos ng Pangulo ang kanyang talumpati. Sinabi niya na isang karangalan ang maglingkod sa kanyang mga kababayan. Yumuko siya ng malalim at sinabi sa lahat na mabuhay at magkita-kita muli balang araw. Nagdagdag siya ng isang huling bagay, pinasalamatan ang hindi nagpakilalang impormante na nagbigay sa kanila ng eksaktong araw ng sakuna. Natapos ang broadcast at nanahimik ang screen. Sa ibang lugar, isang lalaki ang may hawak ng remote at napabuntong hininga. Naisip niya na sana talaga ay hindi dumating ang apocalypse. Pero dahil nandito na, tinanggap niyang kailangan niyang mabuhay. Bilang isang taong naranasan na ang apocalypse minsan, inihanda niya ang kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang sandata at sumulong na may mahinahong ngiti. Siya ang ating bida. Ilang buwan bago magsimula ang apocalypse, inilabas ang isang napakahirap na laro na tinatawag na survival life. Ito ay isang eerie apocalypse game, kilala rin bilang Sora. Kilala ang laro sa sobrang hirap nito. Kahit ang mga hardcore na Korean gamer ay nahirapan dito. Dahil doon, umangat ang laro sa tuktok ng mga chart pagkatapos nitong ilabas. Pero sa kabila ng maagang kasikatan nito, nauwi ang laro sa 4 na manlalaro na lang ang natira pagkatapos ng 1 taon. Bumagsak ang kasikatan ng laro kasimbilis ng pag-angat nito. Gayunpaman, napakahirap ng laro kaya isa-isang umalis ang kanyang mga kaibigan, at siya na lang ang natitirang manlalaro sa Sura. Umaasa siyang sasali sila sa kanyang stream, pero hindi niya magawang bumitaw. Sa paglipas ng panahon, paunti-unti nang nag-login ang ibang mga veteranong manlalaro, at sa huli, naiwan siyang mag-isa. Pero kahit noon, patuloy siyang nagre-record ng mga update video para ma-enjoy pa rin niya ang laro kasama sila. Nag-stream siya araw at gabi, naghihintay sa kanilang pagbabalik. Mabilis na lumipas ang ilang buwan pagkatapos noon. Sa panahong iyon, lubos na ibinaba ang hirap ng tutorial at pinabuti ang mga unang yugto ng laro. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mga bagong kalaban sa laro. Kasama ng mga zombie at fantasy monster, nagsimulang lumitaw ang mga kakatwang mutated na nilalang. Noong una, tinanggap niya ang malaking update. Gayunpaman, unti-unting nawala ng interes ang kanyang mga kaibigan at tuluyan ng huminto sa pag-login. Sa huli, ang larong Sura ay naiwan na may isang concurrent player na lamang. At sa wakas, dumating ang araw na labis siyang nadismaya, kaya nagpasya siyang titigil na talaga sa pagkakataong ito. Ngunit sa sandaling iyon, isang system message ang lumitaw sa harap niya.
Inanunsyo ng Survival Life Operations Team na bago gawin ang kanilang anunsyo, gusto nilang pasalamatan ang lahat ng user na nagmahal sa laro. Sinabi nila na sa loob ng isang linggo, permanenteng ititigil ang serbisyo ng Survival Life. Sinabi nilang labis silang nanghihinayang, ngunit umaasa silang magkikita-kita muli balang araw. Nang marinig ito, natigilan siya at nagtaka kung hinihintay ba nilang sumuko na siya sa wakas. Habang nakatingin sa wasak na lungsod at sa mga halimaw sa paligid, tahimik niyang sinabi na bago huminto, gusto niyang talunin ang isang halimaw na iyon kasama ang kanyang mga kaibigan. Binalot siya ng matinding kawalan ng pag-asa. Itinigil niya ang pagre-record at dahan-dahang hinubad ang kanyang gamit. Pagkatapos nito, binura niya ang kanyang streaming account at ang YouTube channel kung saan siya nag-stream ng sura sa loob ng 5,500 oras. Gayunpaman, hindi niya magawang itapon ang hard drive na puno ng mga alaala, kaya itinulak niya ito sa isang storage closet. Kim Bapcho, hindi, si Kang Song-ho, ay isinara na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Mula sa sandaling iyon, tunay niyang sinimulan ang pamumuhay sa totoong buhay. Ganoon lang, lumipas ang 3 buwan, at si Kang Song-ho ay namumuhay na ng maayos. Simple lang ang dahilan kung bakit Kim Bapjo ang tawag sa kanyang 3 taon na siyang nagpapatakbo ng isang snack shop. Ang snack shop ay nasa new floor ng bahay na minana niya matapos mawalan ng mga magulang noong second year high school siya. Ang 2 ni floor ang kanyang tinitirhan. Isang naka-frame na larawan ng kanyang mga magulang ang tahimik na nakalagay sa loob ng bahay. Sa labas, ang nakasulat sa signboard ay Sohong's Tasty Snacks at nagtipon ang mga customer sa harap ng tindahan. Humakbang si Kang Sohong na may dalang tray at akmang sasabihing handa na ang pagkain, ngunit may malakas na tumawag sa kanyang pangalan. Isang dalaga ang lumapit at tumawa, sinasabing mukhang maganda ang negosyo ngayon. Siya si Mikyung. Isa siyang hairdresser sa lugar at isang regular na customer, kahit hindi niya kailanman tinanong ang apelyido nito. Hindi lingid sa kaalaman na maganda siya. Yumuko si Mikyung at nagtanong kung may nakita siyang interesante. Dahan-dahan niya itong tinapik at ipinakita ang kanyang telepono. Nagtatakang tumingin si Sohong at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Mikyung na narinig niya mula sa ilang bata kanina na trending ang paksang ito sa mga online community. Ipinakita niya sa kanya ang isang post sa kanyang telepono na nagpapaliwanag na sinasabi ng mga tao na maaaring lumitaw talaga ang isang status window kung isisigaw ito ng malakas. Idinagdag niya na maraming komento ang nagtatalo tungkol dito, may nagsasabing gumana ito at may iba namang nagsasabing kalokohan ito. Tumingin si Sohong sa screen at mahinahong sumagot, sinabing naintindihan niya. Pagkatapos ay sinabi ni Mikyung na sinubukan na niya ito mismo, ngunit sa kasamaang palad, walang lumabas para sa kanya. Nang marinig iyon, bahagyang tumawa si Sohong. Sinabi niya kay Mikyung na imposibleng may lumitaw na ganoon. Nakangiti, tinanong niya kung medyo madali ba siyang maniwala. Kalaunan, pagkatapos isara ni Song-ho ang kanyang tindahan at umuwi, naalala niya ang sinabi ni Si Kim sa kanya. Ayaw niyang maniwala pero natukso siyang subukan ito. Kaya itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw, tinatawag ang isang status window. Pero sa kasamaang palad, walang nangyari sa simula. Tumalikod siya, kumbinsido na kalokohan lang iyon. Nang sandaling iyon, isang kakaibang asul na ilaw ang kumislap sa hangin. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw habang may lumitaw sa kanyang harapan. Napatigil si Song-ho na lalaki ang kanyang mga mata. Isang kumikinang na screen ang lumutang sa harap ng kanyang mukha. Tinitigan niya ito nang may gulat at sumigaw sa hindi paniniwala, tinatanong kung lumitaw ba talaga ito. Ang kumikinang na status window ay lumitaw sa harap ni Sohong. Ipinakita nito ang kanyang mga pangunahing impormasyon, kabilang ang kanyang health, strength, agility, dexterity, at perception. Wala pang nakalistang points, skills, o effects. Isang linya ang nakakuha ng kanyang pansin, isang trait na tinatawag na open private portal. Habang nakatitig siya sa screen, nakaramdam siya ng kakaibang pamilyaridad. Naisip niyang nakakita na siya ng ganito dati. Bigla, isang imahe ang sumagi sa kanyang isipan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang kamukha ito ng survival life, ngunit hindi lubos na tumugma ang ideya. Mabilis niya itong itinanggi. Naaalala na walang trait system ang sura, bumalik ang kanyang tingin sa trait section, nakatuon sa mga salitang open private portal. Pinindot niya ito, at isa pang window ang lumitaw, na nagpapaliwanag na ang portal ay magagamit lamang ng may-ari ng trait at ang command ay open portal. Hinimas ni Sung-ho ang kanyang baba. Matapos basahin itong mabuti, bumulong siya na medyo corny ang mismong command. Itinaas ni Sohong ang kanyang kamay at binigkas ang command, sinasabing magbukas ang portal. Asul na liwanag ang nagtipon sa ilalim ng kanyang palad at nagsimulang umikot. Napilipit ang hangin habang ang mga daloy ng liwanag ay nagsama-sama, bumubuo ng isang maliwanag na bilog. Sa sumunod na sandali, lumawak ang liwanag at naging isang malaking kumikinang na gate. Ang portal ay nakatayo sa kanyang harapan, kumikinang sa matingkad na asul na kulay. Tinitigan ito ni Sohong nang may pagkamangha at tahimik na sinabing kahanga-hanga ito. Habang tinitignan niya ng mas malapitan, isang pamilyar na pakiramdam ang tumama sa kanya. Napagtanto niyang kamukhang-kamukha ng portal ang labyrinth gate mula sa sura.
Nagsimulang kumabog ng malakas ang kanyang puso. Hinawakan niya ang kanyang ulo sa gulat at tinanong ang sarili kung ito ba talaga ang survival life system. Puno ng takot at hindi paniniwala ang kanyang mukha. Mabilis niya itong itinanggi, ibinubulong na hindi ito maaaring maging totoo. Agad na kinuha ni Seong-ho ang kanyang telepono at sinabi sa sarili na kung totoo ito, tiyak na may artikulo tungkol dito. Kinakabahang naghanap siya, nakatutok ang mga mata sa screen. Sakto, isang balita ang lumitaw tungkol sa isang asteroid na tinatawag na Yonjabi na minomonitor ng NASA. Sinasabi nito na ang tsansang lumapit ito sa Earth ay halos zero. Namutla ang kanyang mukha. Bumulong siya sa gulat na mayroon nga talaga. Biglang bumuhos ang kaba sa kanya. Umiling-iling siya ng paulit-ulit, tumatangging tanggapin ito. Hawak ang ulo gamit ang isang kamay, sinubukan niyang pakalmahin ang sarili at sinabing maaaring nagkataon lang ang pangalan. Sinabi niya sa sarili na masyado pang maaga para gumawa ng konklusyon. Pero habang nakatitig siya sa artikulo sa kanyang telepono, bumalik ang pagdududa. Sa mahinang boses, naisip niya paano kung totoo nga ito. Nakatayo si Seong-ho sa tabi ng kumikinang na portal at tahimik itong tinitigan. Sinabi niya na kung nangyayari na ito, maaaring mayroong uri ng patunay sa loob. Dahan-dahan siyang sumilip sa portal. Ang asul na liwanag ay umikot na parang umaagos na tubig, malalim at walang katapusan. Nakatayo si Seong-ho sa harap ng portal at tinitigan ang asul na liwanag na dumadaloy sa loob nito. Naisip niya na kung nangyayari na ito, maaaring mayroong patunay sa loob. Dahan-dahan, inabot niya ang kanyang kamay patungo sa portal. Bago pa man ito mahawakan, bigla siyang huminto. Nag-atubili siya, bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Maaaring masyadong mapanganib ang pumasok ng walang anumang plano. Inatras ni Seong-ho ang kanyang kamay at nagseryoso, na pagtantong kailangan niyang mag-isip ng mabuti bago pumasok. Kaya nagpasya siyang subukan muna ito. Kumuha siya ng isang sandok at dahan-dahang itinulak ito sa loob, sinusubukang pakiramdaman kung ano ang nasa kabilang panig. Pagkaraan ng ilang sandali, hinila niya ito pabalik. May lupa sa sandok. Nang makita yon, medyo nakahinga ng maluwag si Seong-ho. Sinabi niya na kung lupa lang ito, kung gayon ang kabilang panig ay hindi isang labirinto, kahit papaano. Nag-isip siyang mabuti at sinabing ang portal na ito ay maaaring isang uri ng warp. Naisip niya kung tiniteleport ba siya nito sa ibang lugar sa Earth. Nag-empeke siya ng isang maliit na bag at muling tiningnan ang portal. Sinabi niya na dahil nakagawa na siya ng isang napaka-basic na safety check at ilang paghahanda, oras na para magdesisyon. Nakatayo sa harap ng kumikinang na asul na gate, nag-isip siya kung dapat ba siyang pumasok sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, humakbang siya papasok. Sa sumunod na saglit, nanlaki ang kanyang mga mata. Mahina siyang napasinghap sa gulat. Nang lumingon siya sa paligid, natagpuan niya ang sarili sa isang ganap na naiibang lugar. Napapalibutan siya ng mga berdeng puno, sumisilip ang sikat ng araw sa mga dahon, at sariwa ang hangin. Ang portal ay nakatayo sa likuran niya, tahimik na kumikinang. Tinitigan niya ang tanawin ng hindi makapaniwala at nagtaka kung nangyayari ba talaga ito. Matapos tingnan ang kanyang telepono, napansin niyang wala talagang signal. Dahil doon, ipinalagay niyang ang lugar na ito ay kahit papaano isang liblib na lugar na bihirang marating ng mga tao. Sa ngayon, walang paraan para kumpirmahin kung nasaan talaga siya. Nagpasya siya na ang pinakamahalagang bagay ay maghanap ng patunay, kaya binalak niyang galugarin ang lugar at mag-iwan ng mga marka. Kumuha siya ng isang parang panulat na gamit at nagmarka sa isang puno bilang tanda. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad sa landas ng gubat, papasok ng mas malalim sa lugar. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang mukha at nagreklamo na nakakapagod ito. Nagtaka siya kung bakit napakalaki at walang katapusan ang gubat. Dahil sa pagod at inis, hiniling niyang sana may lumitaw na sa wakas. Sakto, may naramdaman siya sa kanyang likuran. Bago pa siya makakilos, isang matalim na pulang sinag ang lumabas. Sumigaw siya sa gulat habang tumilapon ang kanyang katawan. Nang tuminala siya, natigilan siya. Isang kakaibang puting usa ang nakatayo sa harap niya, malapad at hindi natural ang mga sungay nito. Isang asul na window ang lumitaw sa hangin, ipinapakita ang pangalang Validir. Nang makita ang pangalan sa system window, nanlumo siya. Napagtanto niya na maaaring hindi ito Earth, at natakot siya sandali. Gayunpaman, matapos itong obserbahan ng mabuti, napagtanto niyang hindi ito mukhang isang agresibong hayop. Pinapakalma ang sarili, naisip niya na kahit paano, hindi pa rin niya masabi na nakahanap na siya ng anumang patunay ng isang apokalipse. Naramdaman niyang ibang usapan na kung mga mapanganib na nilalang tulad ng mga stone monkey o wild boar ang lumitaw. Muling tinitingnan ang kakaibang usa, bumulong siya na wala pa siyang nakikitang tinatawag na Validir sa sura, ngunit mula sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng masamang kutob. Inamin niya sa sarili na naramdaman na niya ito. Naniniwala siyang ang lugar na ito ay malapit na konektado sa kaligtasan at panganib. Gayunpaman, sinabi niya sa sarili na hindi pa ito sigurado. Kahit na, pinilit niyang baliwalain ang kaisipang iyon. Alam niyang walang malinaw o garantisado dito. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang sandata at humakbang pasulong. Sa kaloob-looban niya, napagtanto niya na simple lang ang dahilan kung bakit niya ito tinatanggi.
Ayaw niyang tanggapin na maaaring may paparating na sakuna sa sangkatauhan, pero hindi nagtagal ang maliit na pag-asang iyon. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang kanyang hinahanap. Isang kakaibang puno ang nakatayo sa unahan, dahan-dahang kumikinang sa kabubatan. Lumitaw ang isang asul na system window, ipinapakita ang pangalang Sun Apple. Tumigil siya at tinitigan ito ng tahimik. Maingat na inabot, kinuha niya ang kumikinang na prutas. Hawak ito sa kanyang kamay, kinakabahan siyang lumunok. May alalang ekspresyon, bumulong siya na magiging ayos lang. Kinagatan niya ang kumikinang na mansanas. Kakaiba ang lasa, pero mainit na enerhiya ang kumalat sa kanyang katawan. Lumitaw ang isang asul na system window, sinasabing bahagyang naibalik ang kanyang stamina dahil sa Sun Apple. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Malinaw niyang naramdaman ang pagbabago at bumulong ng hindi makapaniwala. Napagtanto niya na ang epekto ay parehong-pareho sa Sun Apple juice na binebenta sa cash shop ng laro. Napatawa siya ng mapakla at nagmura sa kanyang hininga. Sapat na ito para kumpirmahin. Para bang hindi pa sapat iyon, may napansin pa siyang iba sa malapit, mga dumi ng goblin. Nang makita yon, naging seryoso ang kanyang ekspresyon, alam na lalala pa ang sitwasyon. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Hawak ang kanyang ulo, sinabi niya sa sarili na oras na para itigil ang pagtanggi at tanggapin ang katotohanan. Tumaas at bumaba ang kanyang dibdib habang pinapakalma ang kanyang paghinga. Dahan-dahan, inangat niya ang kanyang ulo. Tumiim ang kanyang mga mata, puno ng madilim na katiyakan. Sa mababa at seryosong boses, tinanggap niya ang konklusyon na darating na ang katapusan. Matapos gawing katiyakan ang kakaibang pakiramdam ng deja vu, agad siyang umalis sa portal at nagsimulang maghanda. Ang unang ginawa niya ay ilabas ang isang lumang hard drive na kanyang itinago at sinuri ang mga maagang gameplay footage. Naalala niya na nag-stream at nag-record lang siya dahil gusto niya ang laro. Hindi siya makapaniwala na ginagamit ito ng ganito ngayon. Matapos maghanap sa drive, sa wakas ay nakahanap siya ng kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa isang alien asteroid na tinatawag na Yonjom-E na bumagsak malapit sa Okinawa noong Hulyo 20. Sa isang iglap, nawasak ang Okinawa. Ang mga taong nahawaan ng zombie spores ay dahan-dahang naging mga zombie. Pagkalipas ng 5 oras, nagsimulang mabulok ang kanilang mga katawan habang lumalala ang Iron Death Disease. Tiningnan niya ang oras at petsa. Matapos itong kalkulahin, napagtanto niyang 32 araw na lang ang natitira bago ang apokalipse. Habang tinitingnan itong muli, naisip niya ang tungkol sa survival life. Naalala niya kung paano puno ang laro ng mga hindi magiliw at nakakainis na mekanika, at ang pinakamasama sa lahat ay ang Iron Death Disease. Ito ay isang kakaibang kababalaghan na nagiging sanhi ng dahan-dahang pagdurog at pagkasira ng lahat ng metal. Mga baril, kotse, gusali, at makina ay lahat naging walang silbi. 5 oras matapos kumalat ang zombie spores sa isang lugar, sumunod ang Iron Death Disease na parang isang aftershock. Sinalanta nito ang mga lungsod at bayan, sinisira ang lahat ng gawa sa metal. Sa isang iglap, ang sibilisasyon ng tao ay itinulak pabalik sa panahon ng bato. Kalaunan, dahan-dahang mawawala ang Iron Death Disease, ngunit nakadepende yon sa rehiyon. Ang tunay na problema ay ang tagal nito. Tumatagal ito mula 6 na buwan hanggang 1 buong taon para tuluyang humupa ang sakit. Gayunpaman, ang nakakatakot na Iron Death Disease na yon ay hindi na mahalaga sa kanya. Ang trait na nakuha niya ay private portal. Hula lamang ito, ngunit naniniwala siyang hindi makakadaan ang Iron Death Disease sa portal. Matapos tapusin ang kanyang paunang pagsusuri, ginamit niya ang lahat ng perang naipon niya. Binili niya ang lahat ng uri ng survival supply na mahahanap niya, mga armas, pagkain, kasangkapan, gamot, at kagamitan na kailangan para mabuhay mag-isa. Pagkatapos niyan, tiningnan niya ang Awaken community habang iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Maraming tao ang basta-basta lang na nag-uusap. Ang ilan ay kinutya ang mga babala at humingi ng patunay. Sinabihan naman ng iba ang lahat na itigil ang pagsasalita ng walang katuturan. Mayroon pang ang nagmayabang sa paggamit ng kanilang trait para magnakaw ng pera. Habang tinitingnan ang kanilang mga mensahe, napakunot siya. Bumulong siya na masyado silang kampante. Pagdating ng umaga, lumabas siya at bumili pa ng mga supply. Pauwi, bumili rin siya ng 60 pound na hunting bow sa pamamagitan ng isang pribadong bentahan. Habang papalayo siya na dala ang case, biglang may pumasok sa kanyang isipan. Naisip niya kung nag-o-overreact ba siya ng mag-isa. Tumingala siya sa langit, sinabi sa sarili na kung walang mangyari, ayos lang. Sa pinakamasama, maghihirap lang siya ng 2 o 3 taon. Matapos ang kanyang mga gawain sa umaga, umuwi na siya. Pagkatapos ay naglagay siya ng karatula na pansamantalang sarado sa kanyang tindahan upang hindi masayang ang anumang oras. Napabuntong hininga siya sa pagod, nararamdamang mabigat ang kanyang ulo. Bumulong siya sa sarili, nalilito kung bakit biglang ang daming nangyayari sa isang gabi lang. Sakto, may tumawag sa kanya. Isang dalaga ang tumayo sa harap niya at nagtanong kung isasara na ba niya ang tindahan. Nagkamot siya ng ulo at ngumiti ng alanganin. Ipinaliwanag niya na hindi niya ito isasara, kundi lumana ang tindahan at kailangan ng konting remodeling. Nang marinig iyon, ngumiti siya ng malapad at sinabing siguro ay kumita siya ng malaking pera.
Mabilis niya itong iwinaksi at sinabing hindi naman ganoon kalaki, inuulit na lumalang talaga ang tindahan. Pagkatapos nyon, sinubukan niyang tapusin ang usapan. Sinabi niyang may kailangan siyang asikasuhin at nagpaalam na. Biglang nagsalita ulit ang babae, tinatawag siya na parang may gustong itanong, pero pinigilan niya ang sarili. Ngumiti siya at sinabing wala lang iyon at magkita na lang sila mamaya. Tumalikod siya at naglakad palayo. Nakatayo siya doon habang pinapanood siyang umalis, nagtataka. Tahimik niyang inisip kung ano ang sinusubukan niyang sabihin. Kalmado niyang tinanong kung bakit nila gustong malaman. Napagtanto niya na ito ay isang sitwasyon kung saan madali sana siyang makapagtanong, ngunit pinili niyang manahimik. Mula ngayon, may mga bagay na siyang kailangang gawin ng seryoso. Nakatayo sa kanyang kwarto, iniunat niya ang kanyang kamay at binuksan ang portal. Kilalang-kilala niya ang kanyang estilo sa paglalaro. Isa siyang planner, isang taong gumagawa ng detalyadong estratehiya para malampasan ang mga hamon. Dahil doon, kumpara sa mga veteran players, kulang siya sa pisikal na kasanayan. Pero kahit na, malinaw niyang naintindihan ang isang bagay. Sa tamang pagpaplano, kaya pa rin niyang malampasan ang paparating. Sa sura, ang stats ay hindi nakukuha sa pag-level up. Nakukuha ang mga ito sa pamamagitan ng resulta ng pangangaso at paggalugad. Nakatayo sa harap ng target, dahan-dahan siyang huminga. Naisip niya kung gagana ba ito. Hinilan niya ang tali ng pana. Bigla siyang natigilan. May naramdaman siyang kakaiba. Bahagya siyang umiti at sinabing mas madali palang hilahin ang pana kaysa sa inaakala niya. Tumulo ang pawi sa kanyang mukha habang hinihila muli ang tali. Iniisip na kung makakaasinta lang siya ng maayos, baka posible talaga ito. Itinaas niya ang pana, hinila ang tali hanggang sa sagad, at inayos ang kanyang puntirya. Pagkatapos ay binitiwan niya. Lumipad ang pana sa isang malawak na arko. Umalinggaw ang isang malakas na pagtama nang tumama ito sa target. Tinitigan niya ang kanyang kamay nang hindi makapaniwala at ibinulong na parang hindi ito totoo. Nagbiro siya sa sarili, iniisip kung naging si Legolas ba siya sa nakaraang buhay. Habang tinitingnan ang kanyang mga daliri, tahimik niyang hinangaan ang talentong nakikita niya. Matapos kumalma, seryoso niyang inisip ang kanyang mga limitasyon. Napagtanto niyang kaya lang niyang banatin ang pana ng maayos ng mga 5 beses lang, pero hindi pa rin iyon masama. Nagpasya siya na simula sa araw na ito, magpo-focus siya ng husto sa pagsasanay sa lakas. Matapos tapusin ang mga pangunahing paghahandang ito, tumuloy siya sa susunod na hakbang. Nakatayo sa gubat na may hawak na pana, maingat siyang nag-isip. Mula ngayon, may 2 bagay siyang kailangang asikasuhin. Ang una ay alamin kung kaya niyang manghuli ng mga halimaw sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang pangalawang kailangan niyang gawin ay magtayo ng taguan sa lugar na ito kung saan niya mailalagay ang kanyang mga gamit. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na hanggat hindi dumarating ang mga sandata at gamit na in-order niya, hindi siya gagawa ng anumang padalos-dalos. Hindi siya susubok ng isang bagay na hangal, tulad ng pagsakop sa isang pugad. Habang gumagalaw siya sa gubat, napadako ang kanyang mga mata sa mga kumikinang na prutas na nakasabit sa mga sanga. Inabot niya at kinuha ang mga ito, hindi maitago ang kanyang pananabik. Tumawa siya at sinabing grabe ang swerte niya. Pagkatapos nyon, nagpatuloy siya sa paghahanda para sa bawat posibleng sitwasyon at para sa hinaharap. Iyon ang dahilan kung bakit nanatili siyang veterano sa sura. Maingat niyang tiningnan ang paligid, sigurado na nakita niya ito sa malapit. Matapos maghanap saglit, nanlaki ang kanyang mga mata. Nahanap na niya ito. Sa lupa sa harap niya ay may mga dumi ng goblin. Nag-focus siya sa mga ito dahil may simpleng dahilan para doon. Ang mga goblin ay mga halimaw na karaniwang namumuhay ng pangkatan. Dahil doon, ang makakita lamang ng isang tumpok ng dumi na nakakalat ay kakaiba at abnormal. Tinignan niyang mabuti ang mga dumi at napansin na binubuo lamang ito ng mga buto. Nangangahulugan iyon na hindi kumakain ng maayos ang goblin. Gaya ng kanyang hinulaan, malaki ang tsansa na ang goblin na ito ay pinalaya sa grupo nito. Nagpasya siyang kailangan niyang hanapin ang goblin na ito anuman ang mangyari. Bihira ang mga pagkakataong tulad nito. Hindi madalas na nagkakaroon siya ng pagkakataong subukan ang sarili sa isang tunay na laban. Dahan-dahang dumilim ang langit sa pagdating ng gabi. Napansin niya ang papawalang liwanag at hindi mapakali. Ang patuloy na pag-alulong ng mga lobo sa di kalayuan ay may sinasabing mahalaga sa kanya. Nangangahulugan itong papalapit na siya sa lambak. Maingat siyang gumalaw sa gubat, nananatiling alerto. Bigla siyang natigilan. Hindi kalayuan sa unahan, may isang maliit at berdeng bagay na nakayuko malapit sa tubig. Agad niya itong nakilala. Isa itong goblin. Habang maigi siyang nagmamasid, napagtanto niyang kamukhang-kamukha nito ang mga goblin na nakita niya noon sa sura. Naalala niya ang pangunahing impormasyon tungkol sa mga goblin. Sila ay mga mababang antas na halimaw na karaniwang gumagamit ng mga sibat o laso na darts. Gusto nilang paralisahin ang kanilang mga kaaway gamit ang lason at dahan-dahang pahirapan sila. Iyon mismo ang dahilan kung bakit pinili niya ang pana bilang kanyang unang sandata. Nagtatago sa likod ng mga puno, maingat niyang binanat ang kanyang pana at huminga ng malalim, pinipilit ang sarili na manatiling kalmado. Sa mas malapitang pagtingin, napagtanto niyang iba ang goblin na ito. Matanda na ito at tila ipinatapon mula sa grupo nito.
Higit sa lahat, wala itong dalang lason na dart o sibat. Pinakalma niya ang kanyang paghinga at pinaalalahanan ang sarili na huwag kabahan. Basta't mananatili siyang kalmado, naniniwala siyang kaya niya itong mahuli. Binitawan niya ang pana. Diretsong tumama ang pana at bumaon sa braso ng goblin. Sumigaw sa sakit ang goblin at marahas na nagwala. Bahagya siyang kumunot ng noo. Sa ulo niya tinutok pero kahit papaano ay tumama ang atake. Nang makita ang pagkakataon, nagpasya siyang huwag mag-atubili. Binalak niyang samantalahin ang pagkakataon at tumira ulit. Gayunpaman, nang sumugod siya para tumira ulit, may nangyaring mali. Biglang nagbato ang goblin. Diretso itong lumipad sa kanya at tumama sa kanyang kamay. Naggalit siya ng ngipin at pabulong na nagmura habang kumikirot ang sakit sa kanyang braso. Hindi umatras ang goblin. Kahit nasugatan ng braso, mabangis itong sumugod sa kanya. Nang makita ang mga galaw nito, napagtanto niyang sanay na ang goblin na ito. Hindi ito natataranta tulad ng isang ordinaryong mahinang halimaw. Mabilis niyang binitawan ang pana at hinugot ang kanyang talim. Umungol ang goblin at iwinasiwas ang sandata nito sa kanya. Nagbanggaan ng direkta ang kanilang mga atake. Nagbanggaan ang talim at ang magaspang na sandata na may malakas na kalabog. Parehong panig ang sumulong, walang gustong umatras. Sumugod si Song Ho ng walang pag-aalinlangan, mahigpit na hawak ang talim. Matalim at nakapokus ang kanyang mga mata habang winawasiwas niya ito sa goblin. Pinilipit ng goblin ang katawan nito at halos naiwasan ang isang nakamamatay na tama, ngunit napaatras pa rin ito. Sumigaw si Seung Ho habang sumusugod, muling humampas ng buong lakas. Tumili ang goblin sa sakit at galit, ayaw bumagsak. Tumalsik ang dugo habang paulit-ulit na nagbabanggaan ang kanilang mga atake. Habang naggangalit ng ipin, minura ni Seung Ho ang goblin dahil sa matigas nitong paglaban. Sa gitna ng labanan, dumulas ang kanyang kutsilyo mula sa kanyang kamay at lumipad papalayo. Sinamantala ng goblin ang pagkakataon at bumangga sa kanya, na nagpatumba sa kanya sa lupa. Sabay silang bumagsak, habang nasa gitna ng isang malupit na labanan. Malakas na sumigaw ang goblin, itinaas ang ulo para kumagat. Sa huling sandali, muli niyang kinuha ang kanyang sandata at direkta itong ibinaon. Malalim na bumaon ang talim sa katawan ng goblin. Nagpakawala ang goblin ng huling matinis na sigaw habang nawawala ang lakas nito. Bumagsak si Sohong sa lupa na hingal na hingal. Isang asul na mensahe ang lumitaw na nagsasabing nakakuha siya ng 2 puntos. Tinitigan niya ito saglit tapos ay mahinang tumawa. Sinabi niyang nagawa niya talaga. Pagkatapos kumalma, napadako ang kanyang mga mata sa isang maliit na supot na nakalatag sa malapit. Kinuha niya ito at tiningnan ang laman. Sa loob ay mayroong guacam powder at vegetable oil. Naalala niya na sa Sora, ang pagsasama ng dalawang ito ay makakagawa ng simpleng pamahid. Nagpasya siyang subukan ito mamaya. Walang oras para mag-relax. Alam niyang kailangan niyang magmadali at maghukay. Kung makita ng grupo ng mga goblin ang katawan, magiging delikado. Nagmadali siyang umalis dahil alam niyang hindi niya maaaring iwan ang bangkay. Kung ginawa niya iyon, siguradong magiging bone creeper ito. Habang naglalakad siya sa gubat, may napansin siyang kakaiba. Huminto siya at tumingin sa direksyon ng sapa. 2 pulang trout ang payapang lumalangoy sa malinaw na tubig. Bahagya siyang sumimangot, nagulat na makita ang mga ito roon. May isang ideya na pumasok sa kanyang isip. Kung isa itong lambak kung saan nakatira ang mga pulang trout, baka mas espesyal ang lugar na ito kaysa sa una niyang inakala. Bigla siyang kinilabutan. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo, nanigas ang mukha sa takot. Isang masamang kutob ang pumuno sa kanyang dibdib, at naging mababaw ang kanyang paghinga. Sa likod niya ay nakatayo ang isang dambuhalang halimaw. Ang mga pulang mata nito ay nagniningning sa dilim habang nakatitig ito sa kanya. Isa itong owlbear. Nakaluhod sa lupa, napalunok ng malalim si Sohong at napagtanto ang katotohanan. Napagtanto niyang lagot na talaga siya. Nagsimulang mag-flashback ang buhay niya sa kanyang mga mata. Naalala niya ang mga araw noong naglalaro pa siya ng game at nagla-livestream. Madalas niyang tinatalakay ang mga gawi, estilo ng pakikipaglaban, at pag-ugali ng mga halimaw, at isa na rito ang mga owlbear. Naalala niyang ipinaliwanag na ang mga pinakapanganib na nilalang sa gubat ay ang mga werewolf at owlbear. Binanggit niya na kapag ang isang owlbear ay may inangking teritoryo, may mahalaga itong ibig sabihin. Nangangahulugan ito na balanse ang ekosistem ng mga halimaw sa lugar na iyon. Sa pagbabalik tanaw, naramdaman niyang maganda talaga ang mga panahong iyon. Ang chat, na laging masiglang nagre-react, ay nagpatawa sa kanya. Napuno ang chat ng mga pamilyar na komento, na nagparamdam ng sigla at init sa stream, ngunit biglang naputol ang kanyang pag-isip. Nagtaka siya kung bakit niya naiisip ang masasayang alaala na yon ngayon. Namutla ang kanyang mukha, at tumulo ang pawis sa kanyang pisngi. Isang kakaibang takot ang pumuno sa kanyang dibdib. Napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Pakiramdam niya ay nagfa-flashback ang kanyang buhay sa harap ng kanyang mga mata. Sa harap niya, matikas na nakatayo ang owlbear. Nagniningning ang mga pulang mata nito habang dahan-dahan nitong itinaas ang matutulis nitong kuko. Umiling si Sohong at tinanggihan ang ideya. Para sa kanya, hindi ito ang buhay niyang nagfa-flashback. Mas parang flashback ito ng mga dati niyang kaibigan na nagsasabing kumalma siya at magpakatatag.
Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit pinilit niyang mag-isip ng malinaw. Inalala niya ang kanyang mga nalalaman. May ugali ang mga owlbear na lapain ang anumang makita nila kapag gutom. Ngunit ang katotohanang nakatayo lang doon ng owlbear ay may isang ibig sabihin. Hindi ito gutom. Sa madaling salita, iisa lang ang ikinagagalit ng owlbear. Nangangahulugan iyon na nakapasok siya sa teritoryo ng owlbear, ang lugar kung saan nakatira ang mga pulang trout. Nang maunawaan ito, luminaw ang kanyang isip. Kung ganoon ang kaso, iisa lang ang paraan para makatakas sa sitwasyong ito. Alam niyang sa isip niya, siya pa rin si Kimbap Joa, pero ang katawan niya ay si Kang Seong-ho. Kahit na, kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang gawin ito. Nagtiimbagang siya at sumigaw, itinulak ang sarili pasulong. Ang owlbear ay may ulo ng kuwago, kaya malakas ang paningin nito sa gabi. Gayunpaman, mahina ito sa sikat ng araw. Sumugod sa kanya ang halimaw, iwinasiwas ang mga kuko nito pababa, ngunit hindi siya nagpanik. Matagal na niyang kabisado ang mga pattern ng atake nito. Ngayon ang kailangan na lang niyang gawin ay isagawa ang mga ito. Iwinasiwas ng owlbear ang kuko nito sa kanya. Pinanood niya ito ng mabuti at alam niyang iisa lang ang tiyempo. Dumaan ang atake sa tabi mismo ng kanyang mukha, halos hindi siya tinamaan. Ang sandaling iyon lang ang kailangan niya. Agad siyang kumilos at sumugod. Itinaas niya ang flashlight sa kanyang kamay at itinutok ito sa unahan. Binuksan niya ito at itinutok ang ilaw direkta sa mga mata ng owlbear. Isang matalim na sinag ng ilaw ang sumabog. Sumigaw sa sakit ang owlbear at umungol ng malakas. Nabulag ang mga mata nito sa biglaang liwanag. Pagkatapos noon, lumipat ang eksena sa kanyang kwarto kinabukasan. Isang matinis na tunog ang pumuno sa kwarto. Paulit-ulit na tumunog ang alarm. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at umungol. Masakit na masakit ang buo niyang katawan. Nagpatuloy ang pagtunog na nagpasakit sa kanyang ulo. Inabot niya at pinalo ang alarm clock at sa wakas ay pinatay ito. Tinitigan niya ang oras at nalito. Naisip niya kung nahimatay ba siya noong sandaling nakatakas siya. Pakiramdam niya ay ilang oras na ang lumipas at sa tingin niya ay may katuturan iyon. Nakahiga roon, napabuntong hininga siya na parang hindi pa sapat ang pakikipaglaban sa isang goblin. Nakasalubong pa niya ang isang owlbear. Kinilabutan siya sa alaala. Bumulong siya na ayaw na niya talagang makakita ulit ng isa. Sakto namang biglang kumalam ang kanyang sikmura. Napagtanto niyang wala pa siyang kinakain mula pa kahapon ng hapon. Sa pagtangkang tumayo, nawalan siya ng balanse at bumagsak, malakas na tumama sa sahig. Umungol siya sa sakit at nanatiling nakahiga sandali. Nanghina ang kanyang mga binti at wala nang natitirang lakas. Paglingon niya, napansin niya ang kanyang backpack sa malapit. Inabot niya at binuksan ito, pagkatapos ay kumuha ng isang dilaw na mansanas. Walang pag-aalinlangan, kumagat siya. Isang mainit na enerhiya ang kumalat sa kanyang katawan habang ngumunguya siya. Isang malambot na liwanag ang bumalot sa kanya, at dahan-dahang bumalik ang kanyang lakas. Humiga siyang muli sa kama, napabuntong hininga sa ginhawa, nararamdaman ang init na pumupuno sa kanya. Naisip niyang sa wakas ay medyo gumaan na ang kanyang pakiramdam. Matapos mabawi ang kanyang lakas, napangiti siya at naisip na oras na para punuin ng maayos ang kanyang tiyan. Kaya lumabas siya at pumunta sa isang restaurant. Nang kakain na sana siya, may napansin siyang pamilyar na nakaupo sa tapat niya. Nalito siya nang makita siya roon. Nagtaka siya kung bakit narito si Mikyung. Ngumiti siya ng malapad at ipinaliwanag na naparito siya para kumain. Idinagdag niya na isa ito sa mga paborito niyang restaurant. Sinubukang ipaliwanag ni Song-ho na iba ang ibig niyang sabihin at tinanong kung bakit siya nakaupo kasama niya. Bago pa siya matapos, masayang sinabi ni Mikyung na masarap magkaroon ng kasabay kumain. Nang marinig iyon, tahimik lang siyang nakaupo, hindi alam kung paano magre-react. Habang kumakain, kaswal na tinanong ni Mikyung si Song-ho kung nasubukan na niya ang bagay na nabanggit niya dati. Natigilan si Song-ho at nagtanong kung ang status window ang tinutukoy niya. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata, at masigla niyang tinanong kung nasubukan na niya ito. Noong sandaling iyon, sa wakas naintindihan ni Song-ho kung bakit niya pinigilan ang sarili na magsalita. Yumuko si Mikyung at may kumpiyansang sinabi na sa tingin niya ay totoo talaga yon. Ipinakita pa niya sa kanya ang isang artikulo sa kanyang telepono tungkol sa isang kakaibang insidente sa isang convenience store. Habang nakikinig si Suhong, tahimik niyang naisip na hindi niya masabi kung sadyang inosente lang ba ito o masyadong puro. Nakangiting napapailing, sinabi niyang halata na kung ano ang gusto nitong itanong. Pagkatapos ay tapat siyang sumagot na sinubukan niya ito, ngunit sa kasamaang palad, walang lumitaw para sa kanya. Bagamat alam niyang kasinungalingan iyon, pakiramdam niya ay makatwiran ang pagsisinungaling sa sitwasyong ito. Ang kanyang trait ay hindi talaga para sa labanan. Ito ay isang kasanayan na para sa solong paglalaro, hindi para sa pagtatrabaho sa isang grupo. Sa isang mundo kung saan hindi garantisado ang kanyang kaligtasan, ang pagbunyag ng kanyang mga kakayahan ay magiging napakadelikado. May kalmadong ekspresyon, marahan niyang tinapik ang mesa habang dumadaan ang mga iniisip na ito sa kanyang isipan. Sa kanyang paningin, ang pagpapakita ng kanyang baraha ay parang hayagang pagsasabi sa iba na puntahan at patayin siya sa apokalipse. Napansin niya na kahit pagkatapos ng lahat, nagtatanong pa rin si Mikyung tungkol sa awakening.
Nangangahulugan iyon na isa siya sa mga awaken. Biglang humingi ng paumanhin si Mikiyong kay Kang Song-ho. Nagtatakang nagtanong si Kang Song-ho kung para saan ang paumanhin niya. Nag-alinlangan siya, pagkatapos ay inamin na mayroon siyang isinungaling. Habang pinagmamasdan siya, tahimik niyang inisip na mukha talagang mabuting tao si Mikiyong. Seryosong tumingin si Kang Song-ho sa kanya at sinabing ayos lang. Sinabi niyang hindi niya kailangang sabihin sa kanya ngayon. May oras pa naman sila. Maaari niya itong sabihin sa kanya mamaya kapag sapat na ang kanyang lakas ng loob. Sa mga salitang iyon, umuwi na siya. Pagdating niya, may mga package na idinideliver sa harap ng kanyang bahay. Ang mga bagay na inorder niya ay sa wakas nagsisimula ng dumating isa-isa. Pagkatapos nyon, inilipat niya sa rooftop ang mga gamit na kakailanganin niya mamaya. Ang mga bagay na kailangan niya kaagad ay dinala sa dalawa ni floor. Habang ginagawa iyon, nagsimula na siyang maghanda ng seryoso. Maingat niyang binuksan ang mga kahon at pinili ang mga gamit na gagamitin niya para sa operasyon ngayong araw. Matapos ilatag ang lahat, naging malinaw ang kanyang layunin para sa araw na ito. Ang misyon niya ngayon ay maghanap ng lugar na maaaring gawing taguan. Mahigpit niyang hinawakan ang tubo sa kanyang mga kamay. Ano man ang mangyari, alam niyang kailangan niyang makakuha ng taguan. Suot ang kanyang backpack at handa ang mga gamit, sumulong siya ng walang pag-aalinlangan. Ang paghahanap ng lugar na pagtataguan ay hindi mahirap para sa kanya. Kanina, habang hinahanap ang matandang duwende, nakapansin na siya ng isang kakaiba at kahina-hinalang lugar. Ang lugar na yun ngayon ang naging target niya. Tiningnan niya ang nakatagong kuweba na natatakpan ng mga halaman at baging. Para sa kanya, mukha itong perpekto para sa isang taguan. Gayunpaman, alam niyang ang pinakamahalagang bagay ay alamin kung anong uri ng halimaw ang nakatira doon. Itinaas niya ang portable telescope at maingat na sinuri ang lupa sa loob. Di nagtagal, may napansin ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mga bakas ng paa na malinaw na nakamarka sa lupa. Mukha silang pamilyar. Napagtanto niyang mga bakas iyon ng kobold. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng ginhawa. Ito ay purong swerte. Ibinaba niya ang teleskopyo at mumiti ng taos puso. Kahit nagagana ang kanyang plano sa karamihan ng mga mababang antas na halimaw, mas mabuti pa ring kumpirmahin ang lahat. Pumitas siya ng maliit na dahon at hinayaan itong mahulog para suriin ang hangin. Matapos pagmasdan ang galaw nito, tumango siya sa sarili. Ang mga kobold na nakatira doon ay panggabi, kaya tulog sila sa mga oras na ito. Para sa kanila, ang gagawin niya ay isang ganap na lason. Upang isagawa ang kanyang plano, mabilis siyang nagsimulang mag-ipon ng panggatong. Mas mahirap ito kaysa sa inaasahan niya, ngunit hindi siya tumigil. Matapos makakolekta ng sapat, inilagay niya ang panggatong malapit sa pasukan ng kuweba. Pagtingin sa tumpok, naramdaman niyang sapat na ito. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ang gasolina sa panggatong. Yumuko siya at inisip na ngayon ang kailangan na lang niyang gawin ay sindihan ito. Sa sandaling iyon, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw. Nagmamadaling lumabas ang mga kobold mula sa kuweba. Gising na pala sila. Nang makita nila si Sohong, nabigla ang mga kobold na makita siyang nakatayo doon. Bago pa sila makakilos ng maayos, kumilos na siya. Kinuha niya ang palakol at sumugod ng walang pag-aalinlangan. Umikot ang palakol sa hangin at mabilis na napatay ang kobold. Habang tinitignan niya ang mga bumagsak na nilalang, may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Isa ba talagang status effect ang pagkaantok? Tila mabagal ang mga kobold dahil sa antok, kaya nakagawa siya ng perpektong mga tama. Nagulat siya na kahit ngayon, posible pa rin ang isang one-turn kill. Biglang may lumitaw na asul na system window sa harap niya, na nagsasabing tumaas sa isa ang kanyang level at nakakuha siya ng kabuuang 4 na puntos. Mabilis siyang huminga at sinulyapan ang mensahe. Walang oras para magdiwang. Nagpasya siyang isipin ang mga detalye mamaya. Sa ngayon, kailangan niyang kumilos ng mabilis bago pa magising ang iba pang mga kobold. Inilabas niya ang kanyang lighter at inihulog ito sa panggatong na basang-basa ng gasolina. Biglang sumiklab ang apoy at mabilis itong kumalat. Sa loob ng kuweba, lumagitik ang apoy at nagsimulang umakyat ang usok. Sa larong sura, lahat ng mababang antas na halimaw ay may isang pagkakatulad. Sila ay napakahina laban sa mga biglaang pagbabago. Bagamat mas epektibo sanang sunugin sila ng buhay bilang bagong may-ari ng lugar na ito, magiging napakahirap namang maglinis pagkatapos. Dahil doon, pumili siya ng ibang paraan. Nagpasya siyang pahinain muna sila. Naging mahapdi ang kanilang mga mata at nahilo ang kanilang mga ulo dahil sa usok na nagpadali para sa kanya na patayin ang mga halimaw. Sa loob ng kuweba, malakas na sumigaw at tumili ang mga kobold. Sila ay nagpapatumba-tumba, umuubo at umuungol sa pagkalito. Ito mismo ang gusto ni Kang Song-ho. Sa pamamagitan ng paglikha ng kaguluhan sa kanila, makokontrol niya ang laban. Di nagtagal, sunod-sunod na lumabas ang mga kobold, umuubo at nagpapatumba-tumba. Ito mismo ang hinihintay ni Kang Song-ho. Paglabas nila, ang plano niya ay tapusin silang lahat ng sabay-sabay. Maingat siyang nagmasid at bahagyang kumunot ang noo. Inaasahan niyang aabot sa 5 ang lalabas dahil karaniwang 7 ang isang pack ng kobold, pero mas kaunti ang lumabas kaysa sa inaakala niya. Habang mabilis siyang nagbibilang, napagtanto niya kung ilan ang natitira. 3 na lang ang natira.
Nang walang pag-aalinlangan, kumilos siya. Isang kobold ang agad na napatumba at tumalsik ang berdeng dugo sa lupa. Galit na umungol ang mga natitirang kobold at sumugod sa kanya sa gitna ng usok. Mailap ang kanilang mga mata, alanganin ang kanilang mga galaw, ngunit malinaw ang kanilang intensyon na pumatay. Itinaas ni Kang Song-ho ang palakol at ibinaba ito ng buong lakas. Humiwa ang talim sa hangin at tumama sa isang kobold, tumalsik ang berdeng dugo. Bago pa niya mahugot pabalik ang palakol, isa pang kobold ang sumugod sa kanya mula sa gilid, malakas na sumisigaw. Dumapa siya at gumulong pasulong, bahagyang naiwasan ang mga kuko nito. Pinalibutan siya ng mga kobold, sabay-sabay na sumusugod. Sa isang mabilis na kilos, dinukot niya ang kanyang bulsa at naglabas ng isang spray can. Itinutok niya ito diretsyo sa mukha ng sumusugod na kobold at diniinan ito ng husto. Isang malakas na buga ang lumabas at tumama diretsyo sa mga mata ng kobold. Sumigaw sa sakit ang nilalang at umatras, nabulag at nalito. Ginamit ni Kang Song-ho ang pagkakataong iyon para mabawi ang kanyang tindig. Bago pa ito matapos sumigaw, bumagsak ang palakol. Hiniwa ng talim ang katawan nito at tumalsik ang berdeng dugo sa hangin. Hinigpitan ni Kang Song-ho ang hawak niya sa tubo at tumingin sa unahan. Isang kobold na lang ang natitira. Kalmado siyang nagsalita, sinasabing ito na ang huling natitira. Nanginginig ang natitirang kobold. Nanginginig ang katawan nito habang umaatras, kitang-kita ang takot sa mga mata nito. Pinanood niya ito ng mabuti at malamig na inisip na nanginginig sa takot ang pinuno. Itinaas niya ang kanyang sandata at tinapos ito sa isang bagsak. Habang bumabagsak ang huling atake, tiningnan niya ang kuweba at nagpasya na sa kanya na ang taguan. Umupo siya sa lupa at huminga ng malalim. Sa wakas, tapos na ang laban, ngunit sobrang bigat ng pakiramdam ng kanyang katawan. Hindi naman ganoon kahirap harapin sila, pero dahil wala siyang stamina, nakakapagod talaga. Habang nagpapahinga, napagtanto niyang para lang itong laro. Malinaw na aktibo ang exhaustion debuff. Isang asul na status window ang lumitaw sa harap niya. Ipinapakita nito na level 1 na siya ngayon, ngunit bumaba ang kanyang health, strength, agility, dexterity, at perception. Ang nakalistang epekto ay pagkapagod. Habang tinitingnan ito, naisip niya kung gaano ito kakaiba. Kahit na nag-level up, hindi siya nakakuha ng anumang status points. Gayunpaman, alam niya na ang pag-level up ay nagbubukas ng mga convenience system. Dahil doon, mahalaga pa rin ang gantimpala ngayong araw. Habang tinitingnan niya ang mga bagong bukas na menu na lumulutang sa harap niya, tahimik niyang tinanggap ang resulta. Higit sa lahat, mayroon na siyang ligtas na lugar, isang espasyo na siya lang ang makakagamit. Tumingala siya, bahagyang ngumiti, kontento sa resulta. Pagkatapos noon, tumayo siya at humarap sa kuweba para tingnan ang kanyang bagong taguan. Gayunpaman, magulo ang loob, puno ng mga sirang kahoy at nagkalat na mga basura. Huminga siya ng pagod at tumayo doon sandali. Pagkatapos ay tinanggap niya ang katotohanan. Bago magpahinga, kailangan muna niyang linisin ang pugad. Matapos makuha ang taguan, agad na nagsimulang maglinis si Kang Song-ho. Ang lugar ay malalim sa ilalim ng lupa, mga 15 metro pababa. Para sa isang taguan, medyo maliit ito. Siguro dahil katatapos lang ng isang malaking laban, lalong masama ang kondisyon sa loob. Habang naglilinis, nandidiri siya at nagreklamo na napakarumi. Kahit na, nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Ito ang pinakamabigat na trabahong ginawa niya. Habang nililinis niya ang kalat na iniwan, nagalit siya at sinumpa ang mga kobold sa hindi paglilinis ng kanilang sarili. Gayunpaman, ngayong mayroon na siyang ligtas na lugar sa kabilang mundo, iba na ang mga bagay. Binuksan niya ang dimensional gate at nagsimulang gamitin ang mga kakayahan nito ng malaya. Sa pamamagitan ng paglipat ng mga gamit sa gate, naging medyo mas madali ang paglilinis. Gayunpaman, sobrang pagod niya na pakiramdam niya ay mahihimatay siya anumang oras. Kahit habang nagtatrabaho, napabuntong hinina siya at inisip kung gaano kahirap ang kanyang buhay. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa paglilinis ng walang tigil. Habang naglalakbay sa pagitan ng mga dimensyon, may natuklasan siyang nakakagulat. Nalaman niya na maaari niyang ayusin ang mga coordinate ng parehong kabilang mundo at ng realidad. Dahil doon, maaaring mag-interact ang mga bagay sa isa't isa kahit na nasa pagitan sila ng dalawang mundo. Nang sinubukan niya ito, talagang umagos ang tubig sa dimensional gate. Nang makita ito, nagulat siya at natuwa na gumana talaga ito. Pagkatapos maglinis, tumayo siya doon at tumingin sa paligid. Mas maganda na ang hitsura ng taguan kaysa dati. Bagamat kailangan niyang alisin ang mga mansa ng dugo sa lahat ng dako at magbuhos ng semento sa sahig para maayos niyang maimbak ang mga gamit. Gayunpaman, alam ni Kang Song-ho na abutin ng ilang araw ang pagpapalitada. Pagkatapos noon, kailangan pa rin niyang i-install ang mga sandwich panel. Habang iniisip ito, bigla siyang natigilan sa pagkalito. Noon niya napansin ang mga batong nakabaon sa mga pader ng kuweba. Ang mga iyon ay luminous stones at ignition stones. Ang isa ay nagbibigay ng liwanag habang ang isa ay maaaring gumawa ng apoy. Nang makita ang mga ito, namangha siya. Ito ay mahahalagang gamit para sa mga baguhan sa Shiora. Habang hawak ang mga bato, napagtanto niyang isang kumpletong minahan ng ginto ang lugar na ito. Nakangiti, nagpasya siyang kapag natapos na ang mga paghahanda sa konstruksyon, magsisimula siyang magmina kaagad. Dumating ang kinabukasan.
Sa labas ng snack bar, humalinghing siya ng malalim. Sa loob, yumuko siya, hirap sa paghinga. Kahapon, masyado niyang pinilit ang sarili. Dahil doon, sumakit ang buong katawan niya, at walang isang parte na hindi masakit. Nang itaas niya ang kanyang braso, natigilan siya. Napansin niya ang maraming maliliit na hiwa sa kanyang balat at nagtaka kung kailan niya nakuha ang lahat ng iyon. Gayunpaman, hindi ito sapat na seryoso para mangailangan ng son apply kagad. Nagpasya siyang subukan muna ang iba. Naisip niyang gumawa ng pamahid para malaman kung gagana ito. Habang hawak ang mga sangkap, napagtanto niya na ang paraan ng paggawa ng pamahid ay napakasimple lang pala. Pinaghalo niya ang guacam powder at vegetable oil sa 5:5 ratio. Ibinuhos niya ang mga ito sa isang mangkok at patuloy na hinalo hanggang sa dahan-dahang tumigas ang pinaghalong sangkap. Habang nagtatrabaho, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang resulta ay isang medyo kapaki-pakinabang na pamahid na kayang bahagyang magpagaling ng mga sugat. Para sa isang taong nagtrabaho sa kusina dati, madali lang gawin ito. Sinubukan niya ito sa pamamagitan ng pagpahid ng pamahid sa kanyang braso. Pagkaraan ng ilang sandali, malinaw niyang naramdaman ang epekto ng paggaling. Gumagana ito. Gayunpaman, habang tinitingnan ito ng mabuti ni Kang Song-ho, napakunot no siya. Ang paggamit ng ganito palagi ay parang medyo nakakaabala. Para mapataas ang kanyang stats, alam niyang kailangan niyang ipagpatuloy ang ginagawa niya ngayon. Gayunpaman, habang bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng mga mapanganib na laban, tahimik siyang nag-alala na kung magpapatuloy ang mga bagay na tulad nito, baka mamatay siya bago pa man dumating ang sakuna. Tahimik siyang umupo at pinag-isipang mabuti ang mga bagay. Ang isang tirador ay mas maliit kaysa sa pana at lubos na nakadepende sa lupain. Kahit ang isang baril ay isa o dalawang kaaway lang ang kayang pabagsakin sa pinakaunang bahagi. Wala sa mga opsyong iyon ang tila sapat na maaasahan. May biglang pumasok sa kanyang isipan. Naalala niya na ang alam niya tungkol sa Shiora sa ngayon ay hindi pa ang pangunahing kwento. Isa lang itong background story. Pero mangyayari ba talaga sa totoong buhay ang background story na yon? Pumasok siya sa kwarto at tumingin sa paligid. Pagkatapos mag-isip sandali, napagdesisyonan niyang hindi naman ganap na walang silbi ang impormasyon. Kung talagang mangyayari ang parehong paunang kaganapan mula sa background story, makikinabang siya sa maraming paraan, kaya sulit na tingnan. Matapos gumawa ng plano, umakyat si Kang Seung-ho sa rooftop ayon sa schedule para maghanda sa gawaing konstruksyon. Sa kabutihang palad, ang mga sako ng mortar na inorder niya kagabi ay maayos ng nakasalansan. Dahil doon, naging maayos ang trabaho. Pagkatapos nyon, bumaba siya sa roof floor para kunin ang mga inorder niyang gamit. Ililipat na sana niya ang salansan ng mga pakete nang biglang may tumawag sa kanya. Masayang bumati si Mikyung sa kanya noong hapon. Nang marinig ang boses niya, huminto si Kang Song-ho at lumingon, iniisip kung lumapit ba ito o kung nagbago ang tawag niya sa kanya. Tiningnan ni Mikyung si Kang Song-ho at sinabing madalas niya itong nakikita kamakailan. Hawak ni Kang Song-ho ang isang kahon at nagtatakang tumingin sa kanya. Naglabas siya ng mahinang tunog, hindi naintindihan noong una. Ipinaliwanag ni Mikyung na araw-araw siyang pumupunta para kumain ng tteokbokki, kaya lagi silang nagkikita. Nang marinig yon, bahagyang tumawa si Kang Song-ho at humingi ng paumanhin. Sinabi niyang abala siya kamakailan dahil sa remodeling ng tindahan. Tiningnan siya ni Mikyung ng maigi at sinabing mukha nga siyang abala. Huminto sandali si Kang Song-ho, hindi sigurado sa ibig niyang sabihin. Nang magtanong siya, umiti ito at ipinaalala na dati ay nagpapagupit siya isang beses kada 3 buwan. Nang mapagtantong tama siya, tumango si Kang Song-ho at sinabing totoo iyon. Sumigla si Mikyung at iminungkahi na dahil napag-uusapan na rin lang nila, pwede na siyang magpagupit ngayon. Pinag-isipan ito ni Kang Song-ho at napagdesisyunang hindi ito masamang ideya. Kailangan niya rin namang magpagupit para sa paparating na eksplorasyon. May nakaka-relax na ngiti, pumayag siya at sinabing gawin na nila yon. Pagkatapos nyon, pareho silang pumunta sa hair salon ni Mikyung. Nakatayo sa likuran niya, tinanong ni Mikyung si Kang Seung-ho kung anong gupit ang gusto niya. Nakaupo sa silya na may mahabang buhok na abot balikat, mahinahon siyang sumagot na gusto niyang ipaputol lahat. Nagulat ito at nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag niya na gusto niyang ipakiskis lahat para markahan ang isang bagong simula. Nang marinig iyon, naintindihan ni Mikyung at mumiti. Sinabi niya na kung ganoon, gagandahan niya ang gupit hanggat kaya niya. Kinuha niya ang spray bottle at gunting at nagsimula ng magtrabaho. Habang ginugupitan siya, bigla niyang nabanggit na parang lumapad ang kanyang mga balikat. Medyo nagulat ang tono ni Kang Song-ho at sinabing nagsimula siyang mag-ehersisyo kamakailan, kaya siguro halata na. Tumango siya at idinagdag na may narinig siyang isang interesanteng bagay. Sinabi niya na mukhang may kaugnayan ang status window sa isang bagay na tinatawag na survival life. Nang marinig iyon, tahimik na tumugon si Kang Song-ho, malinaw na nakikinig ng mabuti sa sinabi niya. Nagpatuloy siya sa paggupit at sinabing ang mga awakener daw ay mga taong nakapaglaro na ng larong iyon kahit isang beses. Nang marinig iyon, mukhang gulat si Kang Seung-ho at nagtanong kung totoo ba talaga. Tinanong niya kung saan niya nakuha ang impormasyong iyon. Nag-atubili sandali si Mikyung, mukhang medyo nataranta, at nagsimulang magpaliwanag.
Sa sandaling iyon, may biglang sumulpot. Isang lalaking blonde ang pumasok at nagtanong kung bakit siya nagulat na makita siya sa ganoong oras. Sinabi niyang naparito siya dahil may impormasyon siyang ibabahagi. Nang makita ang lalaking blonde ang buhok, naalala ni Kang Seung-ho na ito ang lalaking nakaaway niya dati dahil sa malakas na pagkanta. Nagpatuloy sa pagsasalita ang lalaki at ipinaliwanag na mukhang may nagtatangkang monopolisahin ang impormasyon. Dahil doon, binura ng taong iyon ang lahat ng kanyang video at tumakas. Nang marinig ito, nagulat si Mikyung at nagtanong kung totoo ba talaga. Sinabi ng lalaking blonde ang buhok kay Mikyung na sinusubukan ng kanilang grupo na alamin kung saan nakatira ang taong iyon. Mukhang hindi mapakali si Mikyung at nagtanong kung hindi ba yon iligal. Diretsong nagsalita ang lalaking blonde at tinawag ang kanyang pangalan. Tinanong niya kung nasa posisyon ba talaga sila para maging mapili ngayon. Sinabi niya na ang paghuli sa taong nagtatago ng impormasyon at ang pagbabahagi nito ay para sa kabutihan ng lahat. Nag-aalangan pa rin siya at sinabing parang hindi tama. Mula sa upuan, nakaramdam si Kang Seung-ho ng masamang kutob sa kanyang dibdib. Napagtanto niyang siya ang pinag-uusapan nila at hinahanap siya. Sinabi ng lalaking blonde kay Mikyung na kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Tinanong niya kung tapos na ba itong mag-isip tungkol sa pagsali sa kanilang team. Nag-atubili si Mikyung at sinabi sa kanya na hindi pa siya nakakapagdesisyon. Samantala, habang tahimik na nakaupo, inisip ni Kang Seung-ho na katawa-tawa ang buong sitwasyon. Sa kanyang isipan, naalala niyang binura niya lang ang video dahil nadismaya siya noon. Ni hindi niya naisip na monopolisahin ang impormasyon. Wala man lang siyang oras para isipin ang ganoong bagay. Suminghal sa inis ang lalaking blonde at sinabing nakakainis siya. Inakbayan niya ito at kumpiyansang sinabi na lahat ay nangyayari eksakto tulad ng sa Sayora. Habang pinapanood ito, nandiri si Kang Seung-ho sa paraan ng pagkilos ng lalaki na parabang alam niya ang lahat. Nang asar ang lalaking blonde at sinabing kung pinost lang ng taong iyon ang impormasyon sa simula pa lang, hindi sana nangyayari ang lahat ng ito. Binalaan niya si Mikyung na hindi na siya makapaghintay ng mas matagal. Nang marinig ito, inisip ni Kang Seung-ho kung ano ang mangyayari kung talagang kinalaban siya ng komunidad at sinumpa siya. Kung mangyari iyon, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Isang tanong ang umalingaw sa kanyang isipan. Naisip niya kung dapat bang siya na lang ang magbahagi ng impormasyon. Minadali ng lalaking blonde si Mikyung na magdesisyon. Sa sandaling iyon, sa wakas ay humakbang si Kang Seung-ho. Kalmado niyang sinabi na hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan nila at tinanong kung pwede ba nila itong pag-usapan mamaya. Nanlaki sa gulat ang mga mata ng lalaking blonde. Bigla siyang lumingon at nagsimulang magsalita, tinatanong kung sino ang akala ng taong iyon na kausap niya. Lumapit si Kang Seung-ho, malamig ang kanyang mga mata. Binalaan niya ang lalaking blonde na umalis habang magalang pa siya. Idinagdag niya na ito ay isang pagkakataon para umalis bago pa muling pumangit ang mga bagay. Natigilan ang lalaking blonde. Pinagpawisan ang kanyang mukha habang gumagapang ang takot sa kanyang mga mata. Naglabas siya ng kabadong tunog at napagtantong hindi niya araw ngayon. Bumulong siya na alis na siya at humarap sa pinto. Habang papalabas, pilit siyang nagpaalam ng formal. Nang makaalis na siya, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Mikyung. Bumagsak ang kanyang mga balikat habang nawawala ang tensyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita muli si Kang Seung-ho. Marahan niyang tinawag ang pangalan nito at iminungkahing magpalitan sila ng phone number para kung sakali. Bahagya siyang umiti at sinabi sa kanya na masamang tao ang lalaking blonde. Pagkatapos niyon, umuwi na siya. Isinantabi niya muna ang gawaing konstruksyon at binuksan ang kanyang computer. Sa dahilan ng pagmonopolisa ng impormasyon, sumabog ang online community. Puno ng galit na mga mensahe ang mga real-time board. Nagulat ang mga tao na nabura ang lahat ng video at sinumpa ang taong nag-post ng mga ito. Ang ilan ay nagbantang papatayin siya kapag nalaman nila kung saan siya nakatira. Ang iba naman ay humiling sa mga hacker na ilantad siya at nag-alok pa ng mga pabuya. Puno ang screen ng mga insulto at pang-aabusong patungkol sa kanya. Ang taong nagbahagi ng mahalagang impormasyon noon ay puro galit na lang ang natatanggap ngayon. Nag-scroll pa siya at nakita ang isa sa mga dati niyang post. Ito ay isang gabay na pinamagat ang mga mahalagang tips sa simula ng laro. Ipinapaliwanag ng post ang kilos ng mga zombie, mga kahinaan, at mga ligtas na palapag sa mga gusali. Kahit sa ilalim ng post na yon, inaatake pa rin siya ng mga tao. Pinagtawanan nila siya, pinagdudahan, at humingi ng patunay ng kanyang oras ng paglalaro. Sa wakas, napansin niya ang isang na tila kabilang sa iisang grupo ng mga tao. Kinlik niya ito at nakita ang pangalang nakadisplay sa screen. Kumunot ang noo niya at bumulong na baliw ang taong iyon, nagtataka kung bakit may magbe-verify pa ng totoong pangalan para lang gumawa ng nickname. Lalo pang lumala ang mga post. Hindi na lang sila basta nagmumura sa kanya. May mga komentong tungkol sa paghahanap sa kanya, habang ang iba naman ay binanggit na may gagawin kay Jong Mikyung. Nang mabasa yon, dumilim ang kanyang ekspresyon. Tinawag niya silang mga baboy sa isip niya. Hindi na niya nakayanan kaya pinatay niya ang computer. Isang malalim na pandidiri sa mga tao ang namuo sa kanyang dibdib. Gayunpaman, alam niyang hindi ito dahil nasisiraan na siya ng bait.
Pagod na lang talaga siya sa mga taong tulad nila pero may nagbago. Habang nakaupo siya roon, nakapatong ang kanyang kamay sa upuan at bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Para bang lumilinaw ang kanyang isipan. Nagtaka siya kung bakit parang gumaan at kumalma ang kanyang ulo kaysa dati. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Inabot niya at binuksan ang dimensional gate. Sa sumunod na 2 araw, lubos siyang nag-focus sa pag-aayos ng taguan. Nagmina siya ng mga luminous stone at ignition stone gamit ang isang piko. Pagkatapos nito, hinalo niya ang semento sa tubig at ibinuhos ito sa lupa. Maingat niya itong ikinalat at pinantay gamit ang isang kagamitan, sinisigurong walang magaspang na bahaging natira. Nang matapos ang trabaho, lumabas siya. Lumabas siya para hintayin matuyo ang semento. Hinahayaan ang tahimik na hangin na palibutan siya habang saglit siyang nagpapahinga. Habang tinitingnan niya ang buwan na namumukadkad sa madilim na langit, may naisip siya. Dahan-dahang kumuyom ang kanyang kamay. Naisip niya na kapag nahaharap sa kawalang katarungan, ayos lang nasuklian ito ng kawalang katarungan din. Alam niyang hindi siya bayani. Isa lang siyang ordinaryong tao, kaya hindi niya kailangan ng anumang dakilang misyon. Sa huli, naunawaan niya ang isang simpleng bagay. Kailangan niya lang mabuhay. Nang gawin niya ang desisyong iyon at tumalikod para bumalik, may nangyari. Isang matinis na lagutok ang narinig mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon, naniningkit ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, lumitaw ang Bone Creeper. Lumabas ang kalansay mula sa dilim, nagniningning ang pulang mga mata, habang malakas na lumalagutok ang mga buto nito sa paglapit. Nang makita ito, napamura siya ng pabulong. Isang biglaang pagsabog ng lakas ang humagupit sa lugar. Tumalsiksik ang Seung-ho at bumagsak sa lupa. Gumulong ang kanyang katawan sa lupa habang kumalat ang alikabok at maliliit na bato. Umubo siya ng malakas at sinubukang bumangon. Puno ng sakit at gulat ang kanyang mukha, sumigaw siya sa pagkalito. Hindi maintindihan ang nangyari, dahan-dahang humina ang hangin. Lumuhod siya sa lupa, hawak ang ulo habang umuugong ang kanyang mga tainga. Nang humupa ang alikabok, mga basag na buto ang nakahandusay sa lupa sa harap niya. Tumingin si Kang Seung-ho sa nanginginig niyang kamay at nalito. Hindi niya maintindihan kung paano siya nabuhay pa. Nang maalala niya ang nangyari, nakita niya ang Bone Creeper sa kanyang isipan. Nang mapansin niya ito, pasabog na ang nilalang. Wala siyang oras mag-isip. Tumalikod siya at tumakbo ng buong lakas. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa likuran niya. Inihagis siya ng shockwave sa air at pinalipad ng malayo. Malakas siyang bumagsak sa lupa, halos hindi nakaligtas. Ngayong nakaupo siya roon na nasasaktan, naunawaan niya ang katotohanan. Itinaas ni Kang Seung-ho ang kanyang kamay at binuksan ang status window. Ipinakita nito na napakababa ng kanyang health at bumagsak ang lahat ng kanyang stats. Ngunit walang punit na kalamnan o sirang organo. Nang makita niyang tumaas ang kanyang level at points, naunawaan niya kung anong ibig sabihin nito. Itinuring ng system na talo na ang Bone Creeper. Nagsimulang sumakit ng matindi ang kanyang ulo. Hinawakan niya ito, nahihilo at nalilito. Mabilis niyang binuksan ang dimensional gate at bumalik sa kanyang bahay. Pagkabalik, agad niyang ginamot ang kanyang mga sugat. Inilagay niya ang kanyang mga gamit pang medical sa mesa at umupo sa harap ng mga ito. Isa-isa, maingat niyang hinugot ang matutulis na piraso ng buto mula sa kanyang balat. Nag-igting ang kanyang mga ngipin habang kumakalat ang sakit sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, ipinahid niya ang healing ointment sa mga sugat para patigilin ang pagdurugo. Mahapdi ito at napabuga siya ng hininga sa sakit. Nang humina ang pagdurugo, binalot niya ng benda ang kanyang braso at katawan at tiningnan ang kanyang kondisyon. Naging malabo ang kanyang paningin at dahan-dahang nawala ang kanyang lakas. Sa huli, bumagsak si Kang Seung-ho sa sopa at nakatulog dahil sa pagod. Kinabukasan, pinuno ng liwanag ng umaga ang silid habang si Kang Seung-ho ay nakahiga sa sopa, balot pa rin sa mga benda. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at naramdamang nanghihina ang buong katawan. Sa isang sandali, inakala niyang mamamatay na talaga siya ng ganito. Nang umupo, napagtanto niyang dapat pala ay tiningnan niya kung gumana ang ointment bago siya nakatulog, kaya mabilis niyang binuksan ang kanyang status window. Ipinakita ng kanyang status window na tumaas ang kanyang health at stable na ang kanyang katawan. Nang makita yon, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Dahan-dahang bumuga ng hininga si Kang Seung-ho, alam na gumana ang gamot. Pagkatapos ay sinimulan niyang isipin ang nangyari kagabi. Nagtaka siya kung saan nanggaling ang Bone Creeper. Gayunpaman, alam niyang malawak ang gubat, kaya hindi nakataka-taka na may biglang lumitaw na mga mapanganib na bagay. Pagkatapos ng aksidenteng ito, napagtanto ni Kang Seung-ho na masyadong mababa ang kanyang perception stat, kaya kailangan niyang itaas ito para mas mabilis mapansin ang panganib. Naalala niya kung paano gumagana ang larong Sarora. Mayroong dalawang pangunahing paraan para lumakas. Ang unang paraan ay ang makakuha ng experience at kumita ng stat points sa pamamagitan ng pakikipaglaban at pag-level up. Ang pangalawang paraan ay ang makakuha ng mga special item na may stats, ngunit alam din niyang napakahirap na laro ang Serora. Napakahirap makakuha ng magagandang item dahil lahat ay random. Sa kanyang isipan, naalala niya kung paano paulit-ulit na nilalabanan ng mga player ang mga monster,
umaasang makakakuha sa wakas ng isang bagay na kapaki-pakinabang. Naalala rin niya na ang malalakas na monster ay maaaring may mga special skill, at kung matutugunan ang tamang kondisyon, maaaring makuha ang mga skill na iyon. Kahit na kailangan niya ng mga item na may stats, hindi niya alam kung saan makakakuha ng mga ito sa ngayon. Para mahanap ang sagot, nagpasya si Kang Seong-ho na tingnan ang background story ng laro na natatandaan niya. Binuksan niya ang kanyang device at ang game menu. Ipinapaliwanag ng background story kung ano ang nangyari bago bumagsak ang Silver Rain. Naalala niya na kung maswerte ang isang tao, posible makakuha ng mga special item bago pa man magsimula ang apocalypse. Pero mangyayari lang ito kung ang mga maagang kakaibang pangyayari ay naganap sa totoong mundo. Sa mga panahong iyon, magsisimulang lumitaw ang malalakas na halimaw. Matapos basahin ng mabuti ang background story sa loob ng mahabang panahon, nalaman niya na may 3 maagang pangyayari bago ang tunay na sakuna. Ang huli ay tungkol sa isang barkong Ruso. Bago yon, mayroong tinatawag na hobgoblin pero walang malinaw na impormasyon tungkol dito. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang ulat sa screen. Sinasabi rito na noong Hunyo 26 ng 5 isang bangkay ng Orsi ang natagpuan malapit sa Zengshan Campground sa bundok Jerasan. Agad na binura ng gobyerno ang balita, kaya halos walang nakakaalam tungkol dito. Naunawaan ni Kang Seong-ho na ang insidente ng Orsi sa Jerasan ang pinakaunang pangyayari. Muli niyang tiningnan ang oras at napagtanto na kung natagpuan ang Orsi noong hapon ng ika-26, malamang buhay pa ito kaninang umaga. Kaya nagpasya siya na kailangan niyang umalis sa gabi ng ika-25 para makarating sa lugar pagsapit ng umaga. Habang naghahanda siya ng mga gamit para dito, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Mikyung iyon. Tiningnan ni Kang Seong-ho ang screen at nagtaka kung bakit siya tinatawagan sa ganitong oras. Lumipat ang eksena sa isang cave na tinatawag na Starbin, kung saan nakaupo na si Mikyung, naghihintay sa kanya. Nang makita siya nito, mukha siyang nag-aalala at tinanong kung ayos lang ba siya. Sinabi niya na kakaiba ang itsura ng mukha niya at nakasuot siya ng long sleeves kahit na mainit ang panahon. Bahagyang tumawa si Kang Seong-ho at sinabing hindi lang niya masyadong ramdam ang init. Patuloy na pinagmasdan ni Mikyung ng mabuti si Kang Seong-ho. Nagtaka siya kung may nangyari ba dati. Tinanong niya kung dahil ba yon sa naantala ang kanyang appointment sa pagpapagupit dahil kay Oh In-hak noong nakaraan. Mabilis na sinabi ni Kang Seong-ho na hindi iyon ang dahilan. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Mikyung. Sinabi niyang sa totoo lang ay medyo natakot siya sa itsura niya kanina. Mahinang tumawa si Kang Seong-ho at sinabing kahit nagbibiro siya, totoo na hindi niya talaga gusto ang lalaking iyon. Ipinaliwanag niya na minsan nang gumawa ng gulo ang lalaki gamit ang isang iligal na binagong tow truck. Nakipag-away pa nga ito sa isang mahinang matandang lalaki na nagpapakita kung gaano kasama ang ugali niya. Nagulat si Mikyung at sinabing wala siyang ideya na ganoong klase pala siyang tao. Sinabi ni Kang Seong-ho na natural lang na hindi niya alam dahil palaging gumagawa ng gulo ang lalaking iyon tuwing gabi o madaling araw. Pagkatapos ay tinanong ni Kang Seong-ho kung bakit siya tinawagan para magkita ngayon. Nag-alangan si Mikyung at kinakabahang sinabi na may gusto siyang sabihin sa kanya. Lumapit siya at ibinulong sa kanya na isa siyang awakener. Nang marinig iyon, natigilan si Kang Seong-ho at nagtaka kung bakit niya sinasabi sa kanya ang ganoong bagay. Nagpasya si Kang Seong-ho na sakyan na lang muna ang sinabi ni Mikyung. Ngumiti siya at nagbiro na naiinggit siya dahil hindi pa siya nagigising. Mabilis na humingi ng paumanhin si Mikyung at sinabing nagsisisi siyang nagsinungaling sa kanya. Sinabi ni Kang Seong-ho na ayos lang at hindi niya ito minasama. Sinabi niyang alam niyang hindi siya ganoong klase ng tao. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ito sa palaging pagbabahagi ng impormasyon at pakikipag-usap sa kanya. Yumuko siya pasulong at sinabing dahil sa kanya, medyo gumaan ang pakiramdam niya. Inamin din niya na na-stress siya dahil sa pag-remodel ng bahay, pero natutuwa siyang nakipagkita sa kanya. Bago umalis, sinabi niya dito na magkikita silang muli sa survival life. Sinabi niyang iniisip niyang pag-aralan ng maseryoso ang laro ngayon. Pagkatapos noon, umuwi na siya. Habang nakaupo sa kanyang kama, naisip niya sa sarili na kailangan niya talagang makakilala ng mas maraming mabubuting tao. Dahil gumaan na ang pakiramdam, umupo siya roon at tiningnan ang kanyang telepono, iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Umupa siya ng isang high-tech na drone para magmanman sa gubat. Umupa rin siya ng kotse para gamitin sa natitirang oras. Pagkatapos noon, nagpasya siyang matulog para makabawi ang kanyang katawan at maabot ang pinakamagandang kondisyon nito. Kinabukasan, pagsikat pa lang ng araw, nagsimulang maghanda si Kang Seong-ho ng mga materyales para sa pangangaso ng Orsi. Sa loob ng kuweba, umupo siya sa isang mesa at sinimulang durugin ang mga ignition stone. Delikadong trabaho ito, kaya kailangan niyang maging maingat habang ginagawa ito. Alam niyang kapag nagkamali siya ng pagpukpok, maaaring sumiklab ang apoy. Habang pinupukpok niya ito, lumipad ang mga kislap at biglang lumitaw ang isang maliit na apoy. Nagulat siya, pero nagpatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Sumunod, kinuha niya ang mga luminous stone. Maliwanag itong kumikinang sa kanyang kamay, at patuloy na kumikislap ang ilaw na nagpapasakit sa kanyang mga mata.
Kahit hindi komportable, tiniis niya ito dahil maganda ang resulta. Pagkatapos ng pangunahing paghahanda para sa pangangaso ng Orsi, ilang garapon at materyales ang inilagay sa mesa. Mayroong iba't ibang kulay na pulbos at bote na maayos na nakaayos. Nagsimula siyang magbuhos ng iba't ibang likido at pulbos sa mga lalagyan, pinaghahalo ang mga ito. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng isa pang likido na nagpatiga sa lahat. Dahan-dahang nagsama-sama ang mga materyales na bumubuo sa kailangan niya para sa pangangaso. Pagkatapos noon, isang mesa ang inayos kung saan naayos na ang mga coordinate ng dimensional gate. Pagkatapos ay bumalik siya sa totoong mundo. Inihanda niya ang lahat ng kagamitan at inilagay sa loob ng kotse. Habang nakatayo roon, itinaas niya ang kanyang kamay at lumingon-lingon sa pagkamangha. Mahina siyang nag-react habang tinitingnan ang lahat ng kagamitan. Ngumiti siya at nakaramdam ng kasiyahan. Natuwa siya na magandang kotse ang kanyang nirentahan. Naramdaman niyang handa na ang lahat ng kailangan niya. Umupo si Kang Song-ho sa upuan ng driver at mumiti. Oras na para umalis. Nagtungo siya sa Jurasan, ang lugar kung saan lilitaw ang Orsi.